Yun. Magandang araw mga boss. Dito na naman tayo sa ating channel. Ito gagawa tayo ng mga tips para sa mga beginners na maaari hindi nila alam. Ito nga pala bagong laro. Kaka-open lang niya 3 days. 3 days pa lang siya pagkakaalam ko. March 12 ata ang open niya. Bale, tama, March 12. Ayun, Night Crows. Meron siya sa Play Store, tsaka pwede siya malaro sa PC, may client siya. Pero ito one client per unit. Bale, hindi ka makakapag multi up dito. Pwede dalawa computer tapos marami kang cellphone pwede. So ayun, umpisahan na natin. Guys, tips number 1 natin guys, do main quest. Wala kayong ibang gagawin kundi mag main quest lang na mag main quest hanggang sa hindi nyo na kaya yung quest nyo, kasi importante ang level dito lalo ngayong early. Tsaka may mga reward kasi pagka nakuha mo yung mga level, every level na 10, 20, 30, 40 yan, may mga reward yan na magaganda. And then tip number 2 natin guys, do all dungeon. Ito guys, tapusin natin lahat to guys hanggat maaari, pati special dungeon, kasi nagre-reset yan every Monday. And sayang pag hindi natin nakuha itong mga to everyday. To isang pasok everyday, 1 hour 1 hour to. Tapos ito 7 hours every Monday nagre-reset. Ito 1 hour everyday. May mga reward kasi yan gaya na itong Morion, pang crops. Tapos pwede mo siya ibenta as diamond. Tapos may gold, mataas yung gold niya. Dito naman sa isa, ito may mga reward siya na craft materials din na box. And then ito may reward siya na craft materials din. Dito naman sa Ireta, makakapag-farm ka ng mga ito crafting material din, pang upgrade. Ayan, token, hindi ko pa alam yan yung mga to. Ngayon, nandito kami ngayon sa Masarta Ice Cavern kasi nagpo-farm kami ng mga items, mga craft materials, tsaka tong mga to. Tapos, tip number 3 natin guys, gold shop. Ito yan guys. Sa gold shop guys, bibili nyo tong mga to kasi daily to Kaya kasabi ko kanina, importante na mag-level kayo kasi may mga level requirement kasi yung mga gold, mga dito. Itong mga nabibili sa gold shop, kagaya nito, level 40 pa. Magaganda kasi bigayan nito guys, pwede kayo makakuha ng mga ganitong item, orange item, pag sinwerte kayo sa gacha. Ito kasi kailangan to mga pang upgrades. Magagamit nyo rin to sa codex, mamaya di-discuss natin. Ito hindi ko muna binili kasi medyo kapos ako sa Zen, sa gold. Tinitipid ko, tinatansya ko pa. Hindi ko pa naman siya totally kailangan kaya di ko pa siya binibili. Ito binili ko na lahat ng mga to. Malas tayo sa gacha kaya ayun. Tiyagaan tayo. Tip number 4 natin guys. 4 na, 'di ba? Yung materials na nalulot. Yung mga materials din na nalulot natin, itong mga to. Yan, pwede natin ibenta tong mga to guys sa market. Yung mga hindi bound ayan, kagaya nito, 22 siya per piece. Pwede natin siya ibenta kung hindi mo gagamitin. Pero dapat day 1 pa lang, kung nakauna kayo, pwede nyo ibenta to ng maaga kasi mataas yung bentahan nito sa day 1. Ngayon kasi medyo bumaba na yung value. Dati ang taas Tignan natin yung day 1 niya. Ayan dati 20 ang average niya. Ngayon nasa 2 dayas na lang. Ang baba na sobra. Kaya maganda magbenta ng early ng mga materials. Kasi mapafarm nyo rin naman yun eventually pagka tumatagal na kayo sa laro. Tas yun nga, yung presyo kasi bumababa. Ayun na. Tip number 5 natin guys, yung codex na sinasabi ko kanina.
Ito yun guys sa collect. Codex sa Mirror eh. Parang Mirror pa tama. Nasanay kasi ako. Ayan, collect. Dito guys sa gear. Dito nyo ilalagay yung mga gear na napafarm nyo, nalulot nyo. Kasi may mga additional stats to pag nakompleto nyo sila. Kagaya na ito. Nakakalot ko lang kanina sa farm. Pwede ko siya i-register dito. Ayan. Pag nabuo ko yan, mabubuo ko, makukuha ko yung additional basic damage niya na 1. Importante yan kasi main stats yan. Mamaya di-discuss din natin yan. And then ito, kailangan ko itong plus 3 na ganito. Kaya kailangan yung weapon enhancement, accessories enhancement kasi may mga collection tayo, codex, na kailangan may upgrade bago natin malagay dito para makuha natin yung mga stats na bonus. Ngayon dito natin makita lahat ng mga stats na nakukuha natin. So ito na yung mga stats ko na naipon so far. Kaya nagpa-farm tayo ngayon para makumpleto natin yung mga kailangan natin na stats sa collection. Yan. Sa tips number 6 natin guys is yung skill. Ito guys sa skill. Wag nyong i-rush ng upgrade yung skill guys kasi mahirap yung gold dito. Mas i-priority nyo yun nandito sa shop. Tsaka na kayo mag-upgrade ng skills nyo pag marami na kayong gold. Tapos nakukuha nyo to everyday nang walang palya. Kasi kung may skip nyan, sayang. Yung chance nyo na makakuha ng ganitong mga rare na item, may skip, sayang siya. Yan. Kumbaga, upgrade nyo lang yung mga skills nyo, yung mga passive nyo kapag dumating na kayo sa quest na hindi nyo na kaya, yung kailangan nyo na magpalakas pa. Ayan, mamaya di-discuss din natin yan. Ano na ba tayo? Tips number 7, gear enhancement. Gear enhancement guys, I suggest mag-upgrade kayo pag nasa green items na kayo. Kasi hindi na i-inherit guys pag white. Yung white pag in-upgrade nyan, pag nag-equip kayo ng same na item pero iba yung grade, mas higher, hindi madadala yung upgrade. So sayang. Sa early naman, di naman ganun kalakas yung mga monster tsaka mga boss, kaya kahit di mo na kayo mag-upgrade ng early. Tsaka fast kill pa naman yan sa early eh. So I suggest mga green na kayo mag-upgrades pataas para hindi sayang yung mga pang-upgrades nyo na papel. Kasi sayang. Hindi naman sayang kasi pwede mo rin naman sila ilagay sa codex, sa collect. May mga gear naman na pwede naman mailagay, yung mga white. Yun yung alternative na ano niya, para hindi masayang totally. And then tips number 8. Always use food buffs guys. Napaka-importante niyan. Ito guys, yung mga food buffs natin, naka-auto yan guys. Kasi kagaya nito, ito nabibili lang to sa NPC, kaya kahit imagdamag nyo to, okay lang, mura lang to. May accuracy siya, tsaka defense. Yung accuracy sobrang halaga dito kasi pag tumataas yung level ng monster, nagmi-miss na minsan nga 100% miss or 90%. Ang dami mo ng banat, hindi ka tumatama. Tapos ito, attack speed 20%, tsaka skill speed 10%. Ang laking bagay. Ito naman, melee damage. Depende sa ano buffs na kukunin eh. Meron mga buffs na pang range eh. Kayo na lang magtingin ng description kung anong fit sa characters nyo. Ngayon, malaking bagay kasi yan guys. Mabilis kayo makakakill, hindi kayo magmi-miss. Lalo pag nag-grind kayo kagaya nito. And then tips number 9, do activities with party palagi guys. Pag gumagawa kayo ng mga quest, kahit sino makita nyo dyan sa paligid nyo, nakasabay nyo, i-try nyo i-invite. Malalaman nyo naman nyo, kaya yan, target is already in a party. Malalaman nyo naman nyo kung may party na sila or wala. Try nyo, isa-isayin nyo lang. Pag-accept naman yan pag gusto nila eh, para mas mabilis lang kayo makakill. Ito kasi naka-guild party kami. Makakilala ko yung mga kasama ko ngayon. Nag-grind lang kami. And then tips number 10, do daily and side quest. Importante ito guys. Gawin nyo lahat to guys kung kaya. Pero time consuming kasi ito eh. Pero kung may time naman kayo, gawin nyo. Ito mga daily quest to. Nagre-reset kasi yan guys everyday.
Pag hindi nyo nakuha, sayang, magre-reset, hindi nyo naubos. Itong side quest okay lang kahit hindi nyo i-priority. Ubusin nyo lang muna yung daily quest na kaya nyo. Kasi ito pang backup. Pero main quest pa rin una. Pag hindi nyo na kaya yung main quest nyo, tsaka lang kayo mag-daily quest, then side quest. Okay? Ganyan yung pagkakasunod-sunod. Para sa akin, ewan ko sa iba kung ano diskarte nila. Kasi may mga reward din kasi yan guys, yung mga quest na yan. Kaya maganda rin talaga siya. Lalo sa daily. Excuse me. Next. Tips number 11. Guys, yung mga nakaranas ng mana regen hindi gumagana daw, hindi nagre-regen yung mana nila kahit naka food buff sila. Ang technique dun guys, hindi yun bug. Bale, kailangan nyo lang bawasan yung inventory nyo. Ibig sabihin lang nun, masyado nang puno yung inventory nyo kaya hindi na kayo nakapag-regenerate ng HP tsaka ng mana. Dito yan guys, may kita nyo sa bug sa icon. May naka-drawing dyan, 38% kung ilang percent na yung ano nyo. Pag mataas na guys, usually mga 65% ata pataas, hindi na nagre-regen yung mana. Ewan ko lang sa iba. Kasi akala ko dati, ano yun bug Naranasan ko rin yun, gulat ako Kabado ko, akala ko Akala ko sa akin lang yung naglolo ko, ulit na naman ako. So yun guys, bale, tip number 12 naman tayo guys, achievement growth. Ito guys, dito guys may reward dito na weapon display na violet. Kaya yung mga malas sa gacha guys, may mga chance pa tayo. Ayan, pag nakapag-advance na tayo sa second natin, yung weapon class, makukuha natin to as reward. Tapos meron dito level 40 ito, blue pet. Ganda ng stats Kaya sinasabi ko sa inyo, main quest priority nyo. Mag-rush kayo ng level kasi napakahirap magpa-level dito. Yung grind, susunod na lang yan basta mataas level nyo. Saka makakababad kayo. Yun. Dito naman guys, tip number 12 pa rin yung sa Creed. Tama na natin siya sa tip number 12. Itong Creed guys. Ito guys, madali lang to. Basahin nyo lang yung description na fit sa character nyo. Kunyari, long range kayo. Ayan, hindi naman kayo magic attack. Hunter, ito sa Hunter. Ito naman pang mage. Since ako, spear ako, yung mga nalilito dito kung melee rin ba yung spear. Oo, melee pa rin siya guys. Hindi siya long range kasi yung palo niya, hawak niya pa rin naman yung spear niya Tsaka lang, mid-range lang siya, hindi siya talaga long range na tumitira o mata. Ito guys, mga pampakunat to Ayan, MP regen, yan. Ito, yung mga nandito banda, puro pang offense. Dito pang defense or sustain. Ayan, tip number 13 guys, guild. Dapat day 1 nyo guys, makasali na agad kayo ng guild kasi ito, mali. Sa guild guys, kailangan nyo lagi mag-check-in, mag-donate. Kasi sa future guys, pag tumaas yung guild nyo, makakapag-guild dungeon kayo pag nag-level 3 yung guild nyo. Tulungan lang guys, lahat kayo. Ma-open nyo tong mga unlock, itong ma-unlock nyo tong journal, trait, tsaka orders. Hindi ko alam kung anong mga laman nito kasi hindi ako napag-Korean server. So ito lang yung mga nalalaman ko, sinishare lang. Based on my experience. Ayan, yung mga privilege na yan ma-open nyo. Kaya kung may masalihan kayong guild, tutukan nyo yung mga talagang hindi introhan lang, doon kayo sumali. Tapos guys, tips number 14 natin, main stats. Yon, pag-usapan kanina guys. Ang main stat natin dito guys is itong tatlo sa baba: damage, defense, accuracy. Guys, sa codex guys, i-priority nyo tong tatlo, lalo na tong accuracy. Kasi guys, hindi kayo tatama sa monster, promise. Pag mataas na yung level ng monster, ay nire-raid kami. Magpa-farm lang kami, nire-raid kami. So kailangan natin palagan to mamaya guys. Nang re-raid sila guys, palagan natin saglit. Andaya, andaya. Hindi sila tinatablan. Nagulo yung ano natin
Ayun, patay tayo. Yan na nga tayo guys sa main stats yun. Defense, damage, tsaka yung accuracy. Mahalaga yan. And then dito tayo sa tips number 15 guys. Always check the ano guys, nagang na ata yung PC natin. Ayun, always check the request guys. Dito makaka-sideline tayo, pwede tayo makakuha ng mga Dayas reward. Basta gawin lang natin to. Ayan guys, ang mga reward. Silipin nyo lagi yan, bisitahin nyo. Dito lang sa mababa. Kaya lang ang tataas ng mga nire-request nila eh. Ayan guys, may mga reward na diamond yan. Gagawin nyo lang yung quest. And then last, finish server event. Eto guys, gawin nyo tong mga to guys. Ayan o, kagaya nito, natapos na namin. Ito na lang halos. Ito kailangan to sa guild eh, hindi ko pa ma-open to. Ayan, finish nyo lang yan guys, yung server events. Ito rin guys, gawin nyo yung mga yan, mga required yan, para makuha nyo yung mga susunod na mga ayan o, sayang to. Next level makukuha ko na to. Kaya lang, kailangan ko muna magawa yung 10 check-in sa guild tsaka donate. Yan, kaya kailangan maganda day 1 pa lang makakuha na kayo ng guild. Kasi may time remaining yung event na yan, 11 days lang. Kaya kailangan mahabol. Ayun lang muna guys, kung may mga kulang or may mga mali, comment lang kayo sa baba. Willing naman ako matuto rin. Baka may mga suggestion pa kayo or kung ano man makakatulong sa mga viewers natin, please write it down. Maraming salamat. Yun lang. Please follow my FB page pala. Ito yung FB page ko. Paki-follow naman siya guys. Nag-uumpisa pa lang naman ako eh. Kumbaga libangan lang habang wala pang ginagawa. Ayun, maraming salamat. Susunod ulit.